May bagong detalye sa pagkamatay ni Caitlin Tracy at posibleng depensa ng asawa niya sa paglilitis sa kasong pagpatay. Si Adam Beckerink ay inaakusahan sa pagpatay kay Caitlin, ngunit giit ng abogado niya na hindi niya ito ginawa at posibleng si Caitlin ang naging sanhi ng sarili niyang kamatayan. Sinusuri namin ang pahayag. Ako si Angelette Levi at ito ang Crime Fix. Alam mo, ang pagiging online ay bahagi na talaga ng buhay. Pero nakakatakot makita kung gaano karaming personal mong information ang nasa internet. Kaya gusto ko talaga ang incogni. Makakatulong ang kumpanya na protektahan ang iyong personal na information tulad ng iyong pangalan, numero ng telepono, address at iba pang detalye para hindi ito makuha at maibenta ng mga scammer at data broker. Mag-sign up lang sa Incogni website at agad nilang sisimulang alisin ang iyong data. Madali at mabilis lang ang setup. Gumawa ng account, bigyan ng pahintulot si Incogni at sila na ang gagawa ng lahat. Sa Unlimited Plans Custom Removals, pwede kang magpasa ng custom na link na may data mo at tatanggalin ito ng privacy expert para sa'yo. Kung mahalaga sa'yo ang online na kaligtasan, gamitin si Incogni para bawiin ang data mo. Gamitin ang code na CrimeFix para sa 60% diskwento sa annual plan. Nang matagpuan si Catalin Tracy napatay sa ibaba ng hagdanan sa kondo ng kanyang asawa sa South Loop ng Chicago noong Oktubre 2024, labis na nagdalamhati ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Si Catalin ay isang magandang 36 anyos na babae na mahilig magluto, maglakbay, at mula pa noong una ay mahilig na siya sa disenyo. Ayon sa pamilya ni Catalin, sinabi ng mga detective ng pulisya ng Chicago na pangunahing suspect si Adam Beckerink, asawa ni Catalin, sa pagkamatay ng kanilang anak. Natagpuan ang kanyang durog na katawan at nawawalang paa sa ibaba ng hagdanan sa kondo ni Beckerink. Mahigit isang taon na ang lumipas, kinasuhan si Adam Beckerink ng pagpatay kaugnay sa pagkamatay ni Catalin pero iginiit niyang inosente siya. Ayon sa mga dokumento ng korte na natalakay na natin sa Crime Fix, humingi noon si Tracy ng restraining order laban kay Beckerink. Sinabi ni Tracy na sinuntok, itinulak, hinila ang buhok, inihagis ng garapon ng atsara sa ulo, at binuhusan siya ng vodka ni Beckerink na nagpalala sa kanyang mga sugat. Noong Agosto 2024 nagkaroon ng insidente 2 buwan bago namatay si Caitlin. Tinangka niyang tumawag sa siyam na isang-isang sa New Buffalo, Michigan, ngunit pinigilan siya ni Beckerink. Pwede ba tayong mag-usap dito? Dito lang tayo mag-usap? Sandali lang, tuloy lang sa paglakad. Sandali lang, seryoso, sandali lang. Bakit? Sino ba talaga kayo? Bakit ang daming galit na tao? Sandali. Sandali. Ano bang pinagsasasabi mo? Ano bang sinasabi mo? Sandali lang, pakiusap bago mo i-post. Seryoso. Ano yon? Makinig ka sa akin. Katatapos lang ni Beckerink ng 73 araw na kulong sa Berrien County, Michigan dahil sa insidente. Sa paghatol, sinabi niyang maganda ang buhay nila ni Caitlin. Bumalik siya sa Chicago para harapin ang kasong pagpatay kay Caitlin. Hiniling ng abogado niya sa hukom na palayain siya pansamantala habang naghihintay ng paglilitis. Habang ginagawa ito, ibinahagi ng abogadong si Todd Pugh ang bagong detalye tungkol sa autopsy result ni Caitlin Tracy na ngayon lang namin nalaman. Sa motion para pansamantalang paglaya, isinulat ng abogadong si Pugh na walang ebidensya na nag-uugnay kay Adam Beckerink sa pagkamatay ng kanyang asawang si Caitlin Tracy. Sa halip, inilahad ng Estado ang ilang insidente ng alitan sa pagitan ng mag-asawa noong 2023 at 2024 bilang patunay nito. Itinulak ni Adam Beckerink ang kanyang asawa mula sa ika-24 na palapag ng kanilang condominium sa South Loop, Chicago noong Oktubre 25, 2024. Problema ng Estado, walang ebidensya na pagpatay ang dahilan ng pagkamatay ni Caitlin. Ipinakita rin ng mga natuklasang materyales na may matitibay at hindi komportableng katotohanan tungkol kay Caitlin Tracy na hindi isiniwalat ng Estado sa korte. Ngayon, tatalakayin ko ang ebidensyang inuugnay ng Estado kay Beckerink sa pagkamatay ni Caitlin Tracy ayon kay Pugh. Si Caitlin Tracy ay nalulong sa droga at alak. Yung ulat ng medical examiner ay malinaw na nagpakita na sa oras ng kanyang pagkamatay, si Caitlin ay matagal nang gumagamit ng Vicodin/Norco, nakainom ng cocaine sa antas na karaniwang dinadala sa emergency room, uminom ng alak, uminom ng doses ng Cialis na para sa malusog na lalaki, at halos nakamamatay na doses ng Tramadol. Sa madaling salita, labis na naapektuhan si Caitlin at nalasing dahil sa sabay-sabay na paggamit ng iba't ibang droga bago siya namatay.
Ayon kay Pew, hindi alam ng publiko noon na may droga sa katawan ni Caitlin Tracy nang siya ay namatay. Malinaw ang teorya ng estado. Si Adam Beckerink, kahit nagpapagaling mula sa tuhod na operation, ay naiangat at naihulog si Caitlin mula ika-24 na palapag ng kanilang kondo hanggang mamatay. Walang pisikal na ebidensya, testimonya ng saksi, forensic reconstruction, o pahayag na sumusuporta sa claim na iyon. Sa halip, umaasa lang ang estado sa dating alitan sa bahay at sabi-sabi tungkol sa sinabi raw ni Caitlin tungkol sa kasal niya. Hindi ito ebidensya ng pagpatay. Walang ebidensya ang estado na nag-uugnay kay Adam Beckerink sa pagkamatay ni Caitlin Tracy. Ang meron sila ay isang malungkot na kaso ng pag-abuso sa droga, kawalang stabilidad, at di nasagot na tanong na hindi tumutugon sa responsibilidad ng estado para bigyang katwiran ang pagkakakulong. Ang batas ay batay sa ebidensya, hindi haka-haka, at wala nito sa record na ito. May ilang larawan ni na Adam Beckerink at Caitlin Tracy na masayang-masaya sa motion ng depensa. Sa isa nagluluto ng pasta ang magkasintahan, sa iba nagbabakasyon sila at nag-i-enjoy sa Taglagas. May isa pang larawan kung saan yakap ni Caitlin ang kama ni Adam Beckerink sa ospital. Naalala mo? Ayon sa depensa, nagpapagaling si Beckerink sa operasyon sa tuhod nang mamatay si Caitlin. Ipinapakita ng mga larawang ito ang magkasintahan sa mas masayang panahon kaysa sa body-worn camera na ipinakita ko kanina. Nagpatuloy si Pew sa kanyang motion. Magulo ang relasyon ni na Adam at Caitlin. Pareho silang sobra sa alak at droga at hindi rin maayos ang kanilang buhay social. Napansin ng mga saksi ang madalas na party sa gusali at inamin ng mga magulang ni Adam na hinikayat nila siyang magpagamot. Pinaghinalaan ng staff na may relasyon sina Adam at Caitlin, makikita sa litrato ang pag-aalaga, pagkakaibigan at pagtutulungan. Ebidensya na hiniling ng estado sa korte na baliwalain kapalit ng isang hindi suportadong kwento. Ayon sa abogado ng Cook County, nagbigay ng magkaibang pahayag si Beckerink nang iulat niyang nawawala si Caitlin noong Oktubre 2024. Idinokumento ng pulisya ng Chicago ang mga pag-uusap kay Beckerink habang iniimbestigahan ang pagkamatay ni Caitlin. Si Tracy ay natagpuan ni Slash D sa hagdanan ng kondo matapos mahulog mula sa ika-20 palapag na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Napag-alaman ng Slash D na iniulat na nawawala si Tracy ng kanyang asawa, si Beckerink. Nakipag-usap ang Slash D kay Adam Beckerink tungkol sa kanyang asawang si Caitlin Tracy na inireport niyang nawawala noong Oktubre 27, 2024. Ikinuwento ni Beckerink na nawala si Tracy noong Oktubre 25, 2024. Ikwinento ni Beckerink na wala siya sa bayan nung nalaman niyang nawawala si Tracy. Isang Slash D ang natuklasan sa investigasyon. Sa video noong Oktubre 24, 2024, nakita si Beckerink sa bahay isang araw bago mawala si Tracy. Natuklasan ng Slash D na nasa video si Beckerink at ang asawa niya sa tirahan kahit sinabi niyang wala siya sa bayan nang mawala si Tracy. Pinatingin ni Beckerink sa Slash D ang kanyang at ni Tracy na telepono na may mga naburang mensahe. Sabi niya ganun sila mag-usap noon bago sila nawala. Hindi maipaliwanag ni Beckerink kung bakit nabura ang mga mensahe sa parehong telepono. Nadiscover ng A/D na may history ng domestic violence sina Beckerink at Tracy bago nawala si Tracy. May sugat siya sa mukha na kitang-kita sa video. Inaresto ng A/D si Beckerink dahil sa maling ulat sa pagkawala ng asawang si Tracy. Nang mahuli siya, tinanong niya, buhay pa ba siya at ayos lang ba siya? Kinokontra ng depensa ni Beckerink ang pahayag ng estado at pulisya. Ayon sa depensa, sobrang lasing at nalilito si Beckerink ng kapanayamin ng pulisya kaya hindi magkakaugnay ang kanyang mga sinabi. Hindi binanggit ng estado na kahit noon, sinabi ni Ginong Beckerink bandang 1:15 ng madaling araw na umalis na si Caitlin sa condominium noong gabing bago iyon. Sinabi niyang nasa ibang kwarto siya nang sinabi ni Caitlin na magja-jogging at narinig niyang sumara ang pinto. Lagi niyang sinasabi na iyon ang huli niyang pagkikita kay Caitlin. Ayon sa depensa, hindi banta si Beckerink at Tita Takas, pero nagpa siya ang hukom na napatunayan ng estado ang kaso kaya hindi siya pinalaya bago paglilitis. Ang mensahe ay kung ikaw ay nasangkot sa relation na may pag-abuso sa droga, alak at paratang ng karahasan sa magkapareha. Kung may mangyari sa taong yon, makukulong at kakasuhan ka ng pagpatay. Umaasa kaming mananalo sa kaso.
Pero sinabi ng prosecution na may mas marami pang ebidensya kaysa sa binanggit ng depensa, kabilang na ang sinabi ni Kathleen Tracy sa isang tagapagtanggol ng biktima na balak na niyang tapusin ang kanyang kasal kay Beckerink at tinakot siya nitong itulak pababa ng hagdan. Kasama pati DNA ebidensya. DNA swab na nakuha sa gilid ng hagdanan. Ang pinto ay nagtanggal sa biktima at nagpakita ng napakalakas na ebidensya na ang akusado ay isa sa mga nag-ambag ng DNA profile na iyon. Gusto kong ipakilala si Joseph Scott Morgan. Siya ang host ng Body Bags podcast at isa ring retiradong forensic death investigator. Tunay na professional siya. Joseph, gusto kong marinig ang opinion mo sa kasong ito. Ayon sa depensa, wala pa silang ebidensya na nagpapatunay na pagpatay ito. Sinasabi nila na, alam mo si Caitlin Tracy ay nalulong sa droga, maraming droga sa kanyang katawan, pati na rin alak. Parang sinasabi nilang aksidente lang, na baka nasaktan niya ang sarili at nahulog mula ika-24 na palapag hanggang sa mamatay. Oh, napaka-komplikadong kaso ito, Anjanette. Ito ang dahilan ng ilang dinamika. Unang-una, pag-usapan natin ito. May babaeng nahulog mula sa mataas na lugar sa loob. Sa tingin ko, karamihan ng tao pag narinig ang kwento, iyon agad ang maiisip nila. Akala mo nasa labas ng gusali pero panloob na hagdanan pala ito. At karamihan sa atin na umakyat na sa mataas na gusali o kahit sa parking lot, alam mo kung ipinarada mo ang kotse mo doon, naintindihan mo kung ginamit mo ang hagdanan, alam mo kung ano ang pakiramdam nun. Nahulog siya mula sa mataas na lugar sa loob ng istruktura, kaya lalo pang gumulo ang situation. At pagkatapos, sisimulan mong pag-usapan ang combination ng mga gamot na nainom niya at ang pagkakaintindi ko ay gumamit na siya ng Vicodin noon. At kung naranasan mo nang magkaroon ng pananakit ng kalamnan o pananakit pagkatapos ng operasyon, mga ganitong bagay, iyon ay para mabawasan ang sakit. Isa itong uri ng pampakalma. At ayon sa naririnig natin, may dala rin siyang coke. Hindi pa kasama, maniwala ka man o hindi, may dala rin siyang Cialis na tumutulong sa mga lalaki na may erectile dysfunction at higit pa ron, may alak pa siyang dala. Kaya alam mo, sa lahat ng combination yan talagang mahirap. Interesado akong malaman kung paano napagdesisyunan ng mga pulis at investigador na ito ay tiyak na homicide. Sinasabi ng prosecution na kaya naming patunayan ito sa korte. Ayon sa depensa, gumawa siya ng magkakasalungat na pahayag at nag-delete ng mga text message sa sarili at sa telepono ng babae. Bilang tugon doon, hindi nila tinugunan ang tungkol sa mga na-delete na text message. Pero sabi nila, alam mo na, lasing siya at malabo ang isip niya, mga ganong bagay. Yan ang sagot nila, binabanggit nila ang kasaysayan ng domestic abuse at DNA. Sabi nila, may DNA siya sa hagdanan, pintuan, hallway at hawakan ng pinto. Sabi nila, tingnan mo, siya pa nag-report na nawawala siya pero alam naman niya kung nasaan siya. Pero alam mo, kailangan nilang patunayan yon. Siyempre, kailangan nilang patunayan yon. Mahirap talaga yan kapag tiningnan mo. Kunin na lang natin ang bahagi ng DNA niya. Ngayon, pwedeng mag-argumento ang depensa dahil talaga namang doon siya nakatira. Oo, gusto ng kliyente namin gamitin ang hagdanan paminsan-minsan. Ano masasabi mo? Ngayon, isa yan sa mga kailangan kong malaman. Sa tingin ko nakaka-interest dito, kailangan nating malaman kung anong klase ng DNA. At syempre, ikaw, dahil sa karanasan at background mo, marami kang alam tungkol sa DNA. Ito ba ay katulad lang ng passive touch DNA? Ito ba ay matibay tulad ng pawis, laway, dugo, or may sugat siya at nahawakan ang isang bagay na naiwan ang DNA niya? Kaya sa maliit na detalye lang na yon, nagbabago na agad ang kwento, di ba? Sobrang bilis, kaya mahirap talaga siyang idiin. At babalikan mo yung mga mensaheng binura at kung paano sila nag-uusap sa isa't isa ulit. Hindi ibig sabihin na ikaw ang pumatay kung nagbura ka ng mensahe. Ay sa palagay ko magiging mahirap ito para sa prosecution sa kasong ito. Sinabi nila na naka-record sa body camera lahat ng pakikisalamuhan nila sa kanya kaya gusto kong makita yon pagdating nila, pati na rin ang sinabi at paano niya ito sinabi. Balikan natin si Cialis. Bakit kaya ang isang babae na umiinom, alam mo yon, umiinom ng alak, umiinom siya ng Vicodin at Norco?
umiinom siya ng ganitong gamot tapos may cocaine pa siya. Bakit pa siya uminom ng Cialis para iyon sa erectile dysfunction? Hindi ko maintindihan yun. Narinig ko na may mga babae na gumagawa nun pero hindi ko talaga maintindihan. Bakit iinom ng Cialis ang isang babae? Sa ganitong kaso, lalo na kapag at tinatawag ko itong cocktail, kapag may iba ka pang mga gamot na iniinom, nagkaroon na rin ako ng mga kasong suicide na may kinalaman sa drug overdose nung nagtatrabaho ako sa New Orleans at Atlanta. Ah, Talagang ang nakakagulat ang mga tao. Kukuha sila ng kahit anong gamot na madaling ma-access. Iinumin lang nila ito para kitilin ang buhay nila. Yun lang ang naiisip kong dahilan. Gusto ko ring malaman kung may iba pa. Hindi ko talaga maisip kung ano pa. Kasi may nag-overdose nito, maring magdulot ito ng problema sa puso. Pwede ka talagang magkaroon ng, alam mo yung sinasabi ng mga tao na atake sa puso, para siyang insidente na nawawala sa ritmo ang tibok ng puso mo kaya tataas ang presyo ng dugo mo. Masakit mamatay sa ganong paraan, lalo na kung may iba pang dahilan. Para sa akin, mukhang illegal ang layunin nito. Sige, sinusubukan mong kunin lahat ng kaya mong makuha, iniinom mo ito. Wala pa dyan ang usual mong dala. Kung may kasaysayan siya ng pag-abuso sa droga at sabihin nating may mga reseta siyang gamot, inaabuso niya ang mga tulad ng Vicodin. Kapag regular niyang ginagamit, magkakaroon siya ng normal na dami nito sa katawan. At parang dinadagdagan mo pa ng iba dahil maraming na-addict sa mga gamot na may reseta. Isa sa mga maliliit at mapanlinlang na bagay na kasama ng pagka-addict na ito ay yung dosage na maaring nireseta sa iyo kapag naging addict ka na. Hindi ito kailanman sapat, kailangan mo pa ng mas marami at mas marami pa. Kaya ba ganito na ang takbo ng isip niya? Sige, nakuha ko na ito. Alam kong delikado ito. Iinuman ko pa ng alak. At oo nga pala, alam mo yon, nandito yung Cialis ng nobyo ko. Kukuha ako ng isang dakok nito at iinumin ko. Alam mo yon, meron siya. Maaring ginamit niya ang mga gamot na ito para tapusin ang sariling buhay. Wow. May interesting na bahagi raw sabi ng depensa. Sa madaling salita, ang tanging ebidensya or yung iniaalok na ebidensya ng abogado ng estado na ito ay isang pagpatay ay ang kasaysayan ng mga alitan sa bahay. Alam mo ang kasaysayan ng karahasan dito. And kaya sinasabi nila, ayan ang ebidensya nila, yan ang sinasabi nilang ebidensya. Pero may isang tagapagtanggol ng biktima na lumalapit sa prosecution at nagsasabi, sinabi niya na tatapusin ang kasal at magtatrabaho na ulit siya. At sinabi niya na tinakot siya nito na itutulak siya sa hagdan para patayin siya. Bilang forensic death investigator, gaano kabigat para sa'yo yon? Kailangan kong makita yan, di pwede palampasin. Ibig kong sabihin, sigurado kung may malapit sa kanyang nagbanta ng ganito at sobrang espesipiko pa. Anjanette, isipin mo, ilan pa bang kasong ganito? Matagal na tayong magkasama, Anjanette, sa pag-cover ng mga kaso. Ilang kaso pa ang na-cover natin? Saan may tumalon sa hagdan? Hindi naman madalas mangyari yan sa radyo. Espesipiko ang impormasyong yan, tama? Kung tungkol ito sa domestic abuse, sinabi niya ito ng hayagan tulad ng ihahagis kita sa hagdanan. Walang makakakita sa katawan mo na syempre makikita naman talaga kasi kahit sino na maghahanap ay matatagpuan ang mga labi doon. Pero napaka-espesipiko nito kaya para sa akin bilang investigador, Panginoon, jackpot na information ito na kailangan kong siyasatin sa taong ito at kailangang maintindihan. Alam mo, una, pwede ko bang mapatunayan na siya talaga ang nagsabi nito? Direkta ba niya itong sinabi o ipinadaan sa iba? Sa palagay ko, sinabi mong tagapagtanggol ng biktima ito. Kailangan kong suriin ang situation. Nasabi na ba niya ito dati? At kailan, matagal na o kamakailan lang? Madalas ba niya itong sinasabi sa iba? Hindi lang iyon? Kapag ini-interview ko sila sa kanilang grupo, gusto kong makita kung mapapatunayan ko ang pahayag na iyon sa iba pa. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong nasabihan niya ng kanyang frustrations. May nasabi ba siya tungkol sa pagtulak sa kanya pababa ng hagdan? Kaya meron kang parang third party na kumpirmasyon sa panahong iyon, lalo na kung makukuha mo ito mula sa ibang tao. Kasi alam mo, ito ay talagang particular na bagay. Particular ito, mas maganda sana kung may dagdag na impormasyon tungkol sa pahayag kung paano at kailan ito nasabi.
Alam mo, pero ito ay sinabi ng taga-usig sa hallway pagkatapos ng korte. Kaya ikaw, base sa nalalaman natin ngayon, parang mahirap ang kasong ito lalo na kung may makatwirang pagdududa. Pero hindi pa natin naririnig ang elektronikong ebidensya. Oo, interesado akong malaman kung may elektronikong ebidensya tulad mula sa Apple Watch, iPhone, or ibang elektronikong device na dala mo. Halimbawa, kapag lumabas ka para tumakbo or maglakad, hindi mo talaga masasabi. O ibig kong sabihin at tiyak ang mga Apple Watch ay ganon at maari itong anumang uri ng konektadong device tulad nito kung ginagamit mo ito para sa fitness at mga ganitong bagay. Kahit lakad-lakad lang ilang hakbang ang nagawa ko ngayon. Dahil kung nakakabit itong bagay na ito para subaybayan ka, may particular bang oras, bumabalik ito sa alam mo na parang sakop ko ito, post-mortem interval. Nag-flatline ba yung bagay na yun kahit minsan? Sa tingin ko, kahanga-hanga yun doon. May dala ba siyang telepono, alam mo yon, kasama ng mga labi niya doon sa ibaba, o nahanap ba ito malapit sa kanya, nahulog ba ito? Interesante yan. Ano kaya ang kalagayan nito? May internal na closed-circuit television rin ba? Mukhang mahalaga ito. At saka, kung babalikan natin, alam natin at sinabi mo rin ito, Anjanette, na may kasaysayan ng karahasan sa tahanan. Kung ganon, may body cam footage ba tayo ng lokal na pulis na dumating at nagsasabing, sige, ito na ang ikatlong beses na pumunta kami rito. Anong nangyayari dito? Alam mo ba? Sige, paghihiwalayin ko kayo, karaniwan na yan. Kukuha kami ng kwento ninyo ng magkahiwalay. Ano ang itsura nun? Mahalaga talaga yan. At isa pang bagay, babalik tayo sa usapin ng domestic abuse na sa tingin ko ay talagang mahalaga itong ideya na kung ito nga ay domestic abuse. At syempre, maari tayong magkaroon ng verbal, maari tayong magkaroon ng ganitong uri ng emotional na pang-aabuso, pero paano kung physical na pang-abuso na ito? Anjanette, hinawakan ba siya? Sinaktan din ba? Ginagawa niya ito? Bigla ba siyang hinahawakan? At kung ganun nga ang nangyari, kapag nakuha mo ang katawan niya, siguradong nasa masamang kalagayan iyon at maari ko pang ipaliwanag iyon. Pero paano mo paghihiwalayin ang mga pinsalang ito na malamang ay marami? Paano mo naman maihihiwalay ang mga iyon sa anumang uri ng pananakit o pang-aabuso sa bahay na nangyari noon o matagal nang nakalipas? Sa mga kaso ng child at domestic abuse sa aking field, tinutukoy namin ang edad ng mga pinsala. Mga pasa, sige, kung meron kang lumang dilaw na pasa, berdeng pasa, ibig sabihin nun ay gumagaling na, tama ba? Kung ito ay pula o kaya ay parang kulay ube, ibig sabihin mas bago pa iyon. Paano mo iuugnay at ihihiwalay ang mga iyon sa napakaraming bagay lalo na't nag-usap tayo kanina sa labas ng ere? Hindi ito katulad ng pag-akyat sa tuktok ng gusali at pagtalon mula roon. Alam ko rin na may mga kakilala at kasamahan akong nahulog sa elevator shaft. At isa pa, kung nasa saradong lugar ka, imbes na malayang mahulog na parang free fall mula sa mataas na gusali, magkakaroon ng sentrong punto ng impact. Sige, tulad ng kung bumagsak ka sa bangketa sa ibaba, kung tumalon ka sa hagdanan, may mga tubular na bakal doon. Alam mo yung hawak mo pag-akyat sa hagdan, matutulis ang mga gilid, iba't ibang bagay. Kailangan mo lang lumihis kung may pagkakataon sa ganitong paligid. Kung 29 na palapag ang usapan, pwede ka talagang tumalbog sa mga ibabaw niyan. Hindi lang ito magiging isang sentrong banggaan, maaari ka pang magkaroon ng maraming banggaan. Komplikadong kaso para sa forensic pathologist. At kung dadalhin ito sa paglilitis, magiging interesante pakinggan ang testimonya ng forensic pathologist. Dahil hindi ito karaniwang kaso ng baril, saksak o pambubugbog. Ito ay isang bagay na magkakaroon ng napakaraming sugat at napakaraming detalye. Siguradong dapat itong bantayan. Totoo yun at tututukan namin it ng mabuti. Patuloy naming susubaybayan ang kaso. Maraming salamat, Joseph Scott Morgan, host ng Body Bags at Forensic Death Investigator, sa iyong oras at kaalaman. Walang anuman, Anjanette. Salamat din sa pag-imbita sa akin ngayon. Naglabas ng pahayag ang pamilya ni Caitlin Tracy.
Lubos kaming nagpapasalamat sa Cook County State's Attorney Eileen O'Neill Burke at sa kanyang team, pati na rin sa Violent Crimes Division ng Chicago Police Department. Matagal at masigasig nag-imbestiga ang Chicago Police Department sa kaso, kahit bahagya lang nagdala ng katarungan para kay Caitlin ang hatol sa Michigan. Dapat na siyang managot ngayon sa kanyang mga ginawa sa mga araw at buwan na humantong sa sandaling ito. Ang paratang ng estado na pinatay niya ang aming magandang anak na babae. Umaasa kami na mananaig ang katarungan at sa wakas ay maihahatid na namin sa kanyang huling hantungan ang aming mahal na si Caitlin. Si Adam Beckerbank ay nasa Cook County Jail at babalik sa korte sa susunod na buwan. Patuloy naming susubaybayan ang kasong ito. Ito ang pagtatapos ng episode ng Crime Fix. Tandaan, palagi ninyo kaming mapapanood sa YouTube at mapapanood at mapapakinggan din ninyo kami sa Spotify kaya bisitahin ninyo kami doon. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.